Acts chapter 8 verses 26 to 40. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Pagkaroon po tayo ng salitang pagbasa, ako po sa verse 26 at kayo po sa verse 27, sabay-sabay po tayo sa verse 40. Verse 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Verse 27, kayo po. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, and he eunuch of great authority under the queen of the Ethiopians, who had charge of all the treasure, and had come to Jerusalem for to worship. Was returning and sitting in his chariot with Isaiah the prophet. Verse 29. And the Spirit said unto Philip, Go near and join yourself with his chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Verse 31. And he said, How am I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come out and sit with him. The place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Verse 33. In his humiliation his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? Verse 35. Then Philip opened his mouth and began to say scripture, and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? 37. And Philip said, If thou believest with all thy heart, thou mayest answer and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Verse 39. And when they were come out of the water, the Spirit of the Lord brought away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Verse 40, altogether ready read. But Philip was found at Azotus, and passing through, preaching all the cities, till he came to Caesarea. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Tayo pong lahat ay umugo kung di tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po sa umagang ito ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan na ginawa sa aming pong mga buhay. Salamat na patuloy mo po kami binibigyan ng kalakasan, kalusugan, at lalo't higit sa lahat, maraming salamat po sa kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan sa buhay na walang hanggan na iyong kaloob sa amin. Salamat din po, Banal Espiritu, sa pagkilos mo po sa amin, pagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom, pagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, at pagbibigay sa amin ng pag-asa, kaaliwan, sa oras na kami po ay nagkakaroon ng mga paghihina at kalungkutan. Dalangin ko po sa umagang ito, muli ako inyo pong itago sa inyo pong likuran, ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Use me mightily for your glory. At dalangin ko rin po, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ang kanilang pong pag-aaral. Dalangin ko po, aming Diyos, na sa pagbabalik ng aming Panginoong Sus, matagpuan po kami na matapat na naglilingkod sa iyo. Patuloy po kayo magligtas dito sa bayan ng Mataas na Kahoy, at dalangin po namin katagumpayan ng revival anniversary ngayong po July 13 at July 20, maging maganda at maayos ang panahon sa araw na yon. At ipagkaloob mo po, Ama, ang budget na kailangan. Salamat po sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Nais ko po munang basahin ito pong verse 27 bago po tayo magpatuloy sa mensahe ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 27, And he arose and went
Behold, a man Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasures, and had come to Jerusalem to worship. So mga kapatid, mga minamahal, ito pong Ethiopia ay minsan ko na po nabanggit sa inyo ay galing po sa bansang Africa at pupunta po sa Jerusalem para sumamba. At talagang makikita po natin dito yung pagpapahalaga sa pagsamba. Kaya mga kapatid, sana sa ating pong buhay huwag nating katamaran ang pagsamba. Ito po ay pribilehiyo at nais ko pong ibahagi sa inyo na meron po ditong baptist sa ating pong likuran dito sa na sina Brother Dan ano ang pinili nun? Dimaras. Yun, Brother Dan Dimaras. Na sila po ay, opo, hindi po sila nakaka-attend dito. Pero nais ko po kayong hamunin na from Mataas na Kahoy to Cavite. So, malayo man ang lugar, malayo man ang pagsamba, pero makikita po natin pinahalagahan ang pagsamba. Hindi ko alam kung ilang kilometers from Mataas na Kahoy to Cavite. At minsan ko po nabanggit sa inyo, from Africa to Jerusalem is 4,195 kilometers at wala pang sasakyan noon. So ngayong umaga po mga kapatid, mga minamahal, this morning, sabi po ng verse 26, sabi po dito, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise. So pinabangon, ginising ng anghel ng Panginoon itong si Philip, sapagkat si Philip ay mayroon pong misyon. At siya po ay ginising ng anghel ng Panginoon, mayroon siyang gagampanan na misyon, mayroon siyang gagawing misyon. So the mission, ito po ang title ng mensahe this morning, the mission. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin yung mission ni Philip na ibinigay ng Panginoon. Makikita natin, he cherished the mission. Pinahalagahan po ni Philip ang mission. Bakit? So talagang minahal ni Philip ang misyon. Ganon din po sa buhay natin bilang tayo mga Kristyano. Pahalagahan natin yung misyon na ibinigay sa atin, yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Pahalagahan natin itong pagsamba. Pahalagahan natin yung pagsunod. So talagang makikita natin, mahalaga kay Philip yung misyon, yung utos ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng verse 27, and he arose and went. Siya ay nagtindig galing sa pagkakatulog at bumangon at siya ay pumunta. So makikita natin, tingnan nyo po, sabi po ng verse 26, sabi dito sa verse 26, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. So mga kapatid, kahit disyerto ang pupuntahan ni Philip, ay pinahalagahan niya ang misyon. Kaya masasabi natin, mahalaga kay Philip yung salita ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, yung misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pupuntahan ay disyerto. Mainit. So mga kapatid, sana sa ating pong buhay, huwag natin katamaran ang pagsamba. Minsan sa nangyayari sa ating buhay, bilang tayo mga mananampalataya, ay malayo sa kanan. Diba? Ay mainit sa kanan. Ay mukha yata uulan. Hindi mo na ako attend. Ganun ba? So mga kapatid, makikita po natin sa buhay po ni Philip, kahit sinabi na ng Panginoon, disyerto doon ka pupunta, siya po ay nagpunta. So pagpapakita lamang po nito na talagang mahalaga kay Philip ang misyon. At alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, na talagang ang layo po nito from Jerusalem to Gaza or to desert, yun po ay 50 miles ang layo po nito. Equivalent to 80 kilometers. Malayo. Meron ba sasakyan si Philip? Wala. Naglakad. So ganun pa man, dahil mahalaga sa kanya ang misyon, mahalaga sa kanya ang utos ng Diyos ng ating Panginoon, siya po ay pumunta doon sa disyerto. Kahit walang 7-Eleven doon, kahit walang restaurant doon, kahit walang Alphamart doon, siya po ay pumunta. Dahil mahalaga sa kanya ang misyon. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 14, tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa 1 Corinthians chapter 16,
chapter 16, verse 14, let all your things be done with charity. So ganun po kahalaga kay Philip ang misyon. Kahit disyerto ang pupuntahan, siya po ay nagpunta. Kahit walang makakain, kahit walang makikitang maganda sa disyerto, siya po ay nagpunta. Kaya mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin pahalagahan ng ministry. Tayo ay inilagay dito ng Diyos, ito ang ating misyon. Meron po tayong misyon na gagampanan. Hindi ko po kayo pinili. Nagbahagi lamang ako sa inyo ng salita ng Diyos. Ipinakilala ko lamang sa inyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pagbabahagi ng kaligtasan ay wala pong pipiliin. Sapagkat sinabi nga po ng Matthew 28 verse 19 na lamang, go ye therefore and teach all nations. Wala talagang pipiliin. Kaya mahirap man o mayaman, bata man o matanda, may buhok o wala, ay talagang walang pinipili. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko, kayo po ay nandito ngayon sa Jesus Christ Bible Baptist Church, ay ito ay hindi dahil sa akin, kundi ito po ay dahil sa Diyos. So mayroon pong purpose ang Diyos sa ating buhay. Mayroon po tayo ngayong mission. So makikita natin, disyerto. Pangalawa, yung disyerto pong iyon, it is a dangerous place. Iyon po ay isang mapanganib na lugar. Pero dahil nga po mahalaga kay Philip at talaga mahal niya ang misyon, kahit mapanganib ay pinuntahan po niya ang disyerto. Ano bang meron sa disyerto? Pastor, wala naman doon puno. So, wala nang puno doon, pero nandoon po ang mga vipers, mga makamandag na ahas, na sa Tagalog ay ulupong. So, yun po ang makikita po doon sa disyerto. So, ganun pa man si Philip ay nagpunta, sapagkat mahalaga sa kanya ang misyon. Tayo, sa buhay natin, mahalaga ba tayo sa Diyos? Say amen kung mahalaga tayo sa Diyos. Ang Diyos, mahalaga ba sa atin? So kung talaga mahalaga sa atin ang Diyos, na kahit mainit, kahit malayo, tayo ay patuloy na sasamba. Patuloy tayo mag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? So sa buhay ni Brother Rocky, kasama ko si Brother Rocky kahapon, sa pag-aakay ng kaluluwa kahit wala pang tulog. So dahil mahalaga ang pag-aakay ng kaluluwa, sinamahan pa rin niya ako. At nung napaw po, lamang, okay lang yun. Talagang walang tulog eh. Pero at least makikita natin mahalaga kay Brother Rocky ang pag-aakay ng kaluluwa, mahalaga kay Brother Rocky ang ministry, ang misyon ng ating Panginoon. So yun po, na dahil mahalaga kay Philip, kahit delikado, siya po ay nagpunta. Sa buhay po natin, tayong pinahalagahan ng Diyos. Ang sabi po ng Roma chapter 5 verse 8, Roma chapter 5 verse 8, but God commended His life His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na kahit alam ni Kristo na siya'y papatayin, siya'y mamamatay para sa atin, siya po ay bumaba dito sa lupa. Kahit alam niyang delikado para sa kanya, siya po ay bumaba dito sa lupa sapagkat ang mahalaga sa kanya ay tayo ay kanyang minahal. So inalay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa ating lahat upang ikaw at ako na sumasampalataya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ikaw at ako na sumasampalataya kay Kristo ay magkaroon ng katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. So tayo ay binigyan ni Kristo ng kaligtasan. So high the price. Napakatindi, dakila yung halaga ng ating kaligtasan, ibinigay ni Kristo. At ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, sabi nga doon sa inawit namin ng choir, no greater sacrifice. So hindi kayang pantayan ang sakripisyo ng Panginoong Jesus, dakila ang kanyang sakripisyo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung para sa inyo ito'y sakripisyo na kayo gigising na maaga, para sa inyo sakripisyo na ito, na kayo talagang mamamasahe, diba? Na kayo gagastos ng gasolina or diesel papunta dito. Pero yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesus ay hindi natin kayang tumbasan. No greater sacrifice.
na siya po ay kinoronahan ng tinik. Halos maubos ang dugo sa kanyang katawan, na talagang siya po ay nagpasa ng krus na mabigat. Kaya mga kapatid, no greater sacrifice. Kaya sa ating pong buhay, pahalagahan din po natin ang misyon. Pahalagahan po natin ang ministry. Sana tayo po ay mayroong sinusuportahang mga missionary. This week tayo po ay magpapadala po ulit ng support sa kanila, sa missionary Pastor Joseph Soriano sa Israel, at kay Pastor Melchor Helican, and then kay Pastor pangalan niya nito, Jeffrey Viñas sa Samar. So, sana madagdagan po ang mga missionary na ating susuportahan. So mga kapatid, mga minamahal, mahalaga kay Philip ang misyon. Kahit delikado, siya po ay nagpunta. So yung po, desert, it is a desert place, dangerous place, at dahil mahalaga sa kanya, distant place. Yun nga po na ito po'y napakalayo. 50 miles or 80 kilometers from Gaza to desert, or Jerusalem to desert to Gaza. So ganun po kalayo ang pinuntahan ni Philip. So dahil mahal niya ang misyon, mahalaga sa kanya ang misyon, hindi po siya nagreklamo. Hindi niya sinabing tinatamad ako. Di ba? Wala ganun eh. Ang sabi po ng verse 27, and he arose and went. So hindi siya nagreklamo. Hindi niya tinanong, Panginoon, ilang kilometro ba ang layo nito? Panginoon, meron ba akong kakainin doon? At ilan ba yung Panginoon yung aking babahaginan doon? Sino ba yung aking tuturuan doon? Sino ba yung aking sasalubungin doon? So walang tanong-tanong, walang reklamo. So mga kapatid, mga minamahal, bilang mga Kristyano, naalala ko lang, iwasan po natin yung mga tamaritis. Diba? Kasi minsan ito yung ating sakit eh, tamaritis. Minsan meron din tayong sakit na tampuritis. Diba? Madaling magtampo, hindi lamang nakamayan, nagtatampo na. Hindi lamang na napati, nakakausap, nagtatampo na. Diba? Tampuritis. At mayroon pang mga murmuritis na kapag nautusan, ayaw agad sumunod, na i-correct lamang, napansin lamang ang maling ginagawa, nag-murmur na. Diba? Nagre-reklamo na. So mga kapatid, iwasan po natin yan. Murmuritis, appendicitis. So si Philip ay hindi po siya tampuritis, hindi po siya murmuritis, hindi po siya appendicitis, hindi po siya tamaritis. Kaya sa ating pong buhay bilang tayo mga Kristiyano, arthritis. May gamot naman. Okay. So mga kapatid, magbibigay. Nakain din ako ng kambing. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, yung po makikita natin dito kay Philip. He cherished the mission. Minahal, pinahalagahan ang mission. Ganon din sa ating pong buhay, pahalagahan, mahalin ang ministry, ang pagsamba, ang mga utos ng Diyos. So ito po ay pribilegyo na tayo po ay sumasamba, pribilegyo ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito'y pabor sa atin. Tayo ang binibigyan ng pabor. Sapagkat kung tayo po ay susunod, talagang sinabi naman po sa Revelations, chapter 22, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 22, verse 14. Revelation chapter 22, verse 14. Ang sabi po dito, blessed are they that do His commandments. Sumapalad ang mga tao, Kristiyano, na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya ang pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ay pribilehiyo, pabor na ibinibigay sa atin ng Diyos. Then next, mga kapatid, mga minamahal, He cared for mankind. Siya po ay nagmalasakit doon sa isang kaluluwa. Isa lamang yon. Pero ano makikita natin dito sa verse ng Acts chapter 8, verse 27 to 30. Sabi po ng verse 27, kaya makikita natin meron po siyang malasakit. Tayo ba? Meron ba tayong malasakit sa kaluluwa?
Sana meron po tayong malasakit sa kaluluwa. Na sana sila'y maimbitahan dito sa church, mabahaginan sila ng kaligtasan. May turo sa kanila na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Hindi gawa, hindi relihiyon, hindi baptism, hindi pagsunod sa mga kautusan. So kahit isa lang ito, kaya nga po minsan tinan nyo, nais ko lang po makita ninyo minsan doon sa mga picture na sinesend ko sa GC. Kahit ilan pa yan yung tuturuan ng salita ng Diyos. Dahil nandoon, nais ko lang makita ninyo na yung aking pagmamalasakit sa mga kaluluwa. Diba, nakita ninyo kahit ako'y umupo na doon sa sanctuaryo, diba, sa loob ng sanctuaryo, nakaupo na ako doon sa daan. Makapagturo lamang, wala namang mauupuan doon eh. So kahit ako'y maupo na doon sa daan, at sila din naman yung tinuturuan ko ay nakaupo din. So kahit mga bata yun, so nandoon yung malasakit. So tingnan po natin, tingnan nyo po. Makikita natin yung malasakit po dito ni Philip. Na si Philip po mga kapatid, mga minamahal, he cared for mankind. Isang kaluluwa. Sapagkat sabi nga po dito sa verse 27 ng Acts chapter 8 verse 27. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot with Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. So, nakita na ni Philip iisa. Pero siya po'y tumakbo. So makikita talaga na talagang pinansin niya, binigyan niya ng pansin, pinag-ukulan ng pansin ang isang kaluluwa. Sapagkat ang isang kaluluwa sa Diyos ay mahalaga. Ano ang sabi po ng Luke chapter 15 verse 10? Luke chapter 15 verse 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 15, verse 10. Kaya mga kapatid, yung isang kaluluwa na ma-invite ko po dito sa church, yun po'y kagalakan na. Sabi po ng verse 10, Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So yung mga anghel sa langit ay nagagalak sa isang kaluluwa na maliligtas, sa isang kaluluwa na tatanggap kay Kristo, sa isang kaluluwa na magsisisi ng kanyang mga kasalanan. Kaya yung isang kaluluwa na maaakin natin dito sa church, mababahagi na ng kaligtasan, magsisisi ng kanyang kasalanan, maliligtas, ay kagalakan na ng una ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, pangalawa ay ng mga anghel, at pangatlo pa po tayo. Kayo ba'y masaya? Katulad po niyan, meron po tayo ngayong baptism this morning. So, isang kagalakan na sana every month or every week, meron tayong nababaptize. Kagalakan, meron pong nadaragdag dito. Amen po ba? Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong katabi? Kaya kagalakan po talaga na meron nadadagdag dito. So, nandyan ngayon, sina Brother Raymond, di ba? Kasama kanila mga anak. So mayroon dito makulit. O tingnan ninyo si Yoko. Okay din yan. Umaakyat, o diba? So kagalakan po yan. Okay lang po na bata ang umaakyat diyan. Diba? Huwag lamang yung matanda. Siguro lalo na sobrang kagalakan kung matanda ang aakyat doon. Diba? Mayulit daw. So mga kapatid, mga minamahal, makikita natin na talagang napakalaga doon kay Philip ang isang kaluluwa. Sapagkat 2 Peter chapter 3 verse 9, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nandiyan na ba kayo? Say amen. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi po ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to
repentance. Nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Subalit paano nga maliligtas ang mga tao kung tayo na mga nakakaalam ng katotohanan ay walang ginagawa? Kung hindi tayo nag-aakay, hindi tayo nag-i-invite, kasi sabi po talaga ng Bible, paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? Amen po ba? So alam natin ang katotohanan, alam natin ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo. Ibahagi po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, He cared for mankind. So ang desire ng puso ni Philip, salvations of the soul. Ito yung desire ng kanyang puso, salvations of the soul, kaligtasan ng kaluluwa. At to share the Savior, ito yung desire ng kanyang puso. Ibahagi din niyo po ang Acts chapter 8, verse 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Naunawaan mo baga ang iyong binabasa? Yun ang tanong ni Philip. Hindi itinanong ni Philip, ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung pinag-aralan mo? Ano ba yung dala mo? Kundi ang sabi po dito ni Philip, Understandest thou what thou readest? Naunawaan mo baga ang iyong binabasa? So makikita natin yung kanyang pagmamalasakit sa isang kaluluwa. And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Verse 32, 33 na po tayo. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Verse 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. So ito po ang desire ng puso ni Philip, to share the Savior, the salvations of the soul, and to study the scripture. Yon ang desire ng puso. So Philip, makikita po natin, Philip was not after the money. Si Philip po ay hindi tumitingin sa pera. Wala sa kanya yung pera. Ito kanyang sinesirahan ay treasurer ng isang reyna. Pero ang sabi ni Philip, Understandest thou what thou readest? So hindi niya tinignan yung kasuotan ng yunok na ito. Hindi niya tinignan yung magandang karwahe ng yunok na ito. Kundi ang sabi dito ni Philip, Understandest thou what thou readest? So nandoon ang kanyang malasakit sa isang kaluluwa. Philip was not after the money. May mga politician ngayon na tumatakbo. Pero bakit ba sila tumatakbo? Bakit gusto nila manalo? Diba? Maaari sa atin, tayo na mga nagtatrabaho. Bakit tayo nagtatrabaho? Dahil sa pera. Opo, tunay na mahalaga ang pera. Pero sana sa pagtatrabaho, ang sabi ng Bible, let all your things be done with charity. So si Philip, makikita natin, he was not after the money. Bali, wala sa kanya ang pera. So pumunta siya ng disyerto. Nagsabi baga siya sa Panginoon, Panginoon, pahingin mo ng budget. Baka ako'y magutom doon. So he was not after the money. Amen po ba? So he was not after the price. Hindi niya tinitingnan yung halaga o yung pera na ibibigay sa kanya. Hindi siya nagtanong na mayroon ka ba diyang dalang pera? At ibibili muna doon ng pagkain na may nagutom, na uhaw, ang layo ng aking nilakbay. Di po ba? So he was not after material things. So pagkatapos niyang ibahagi si Kristo, pagkatapos na mabautismuhan ang yunok, sinabi ba niya na, akin na lang itong karwahe mo, akin na lang itong dala mo. So hindi siya nang hingi ng kapalit sa kanyang ginawang pagbabahagi, pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo na ako'y nakakapagkape. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo na ako po'y inyong pinapakain ng Monday.
Ako na ngayon ang hiram ng sasakyan, pinakain pa ako. Pastor, dito na kayo kumain, pambihira. Sana hindi, wala sinabi, ang kapal naman ang mukha. Diba? Wala naman ano. So salamat doon sa nagpakain, nang hiram na ako ng sasakyan, at wala nga akong panggasolina nung araw na yon, pero God will provide. At sabi ko nga, ang last option ko si Pastor Sosa. Kung wala talaga akong budget, walang ibibigay ang Panginoon, magsasabi ako kay Pastor, Pastor, bayar muna ng panggasolina dyan. Pero ganun pa man, ang Panginoon ay nag-provide. Merong isang taong ginamit ang Diyos at inabutan ako ng sobre, ang laman ng sobre ay 1,000. Kaya nga naman, nagkaroon ng panggasolina, magkano ang ginas namin? 700. So, yun. Kaya, God will provide. So, mga kapatid, Philip was not after the money. Philip was not after material things. So, sa ating pong paglilingkod, mga kapatid, sana maglingkod tayo ng tapat. Maaaring nandoon ang pangako na talagang all these things shall be added unto you. Nandoon ang pangako ng ating Panginoon Jesus. Pero sana kung tayo susunod sa kanyang mga utos, sana ay dahil nandoon ang ating pagmamahal. Dahil mahal natin ang Diyos, hindi dahil sa kanyang pangako. Yung mga pangako iyon ay nagbibigay lamang sa atin ng pag-asa. Ewan po ba? Pag-asa sapagkat tunay naman na yun ay tutuparin. Hindi tulad ng pangako ng mga politiko. Diba? Pamaya pag-uwi ninyo sa inyong tahanan, hanapin niyo yung kanta ni Melody in Saudi sa YouTube. At talagang, hindi naman lahat ng politiko ay gano'n. Pero natutuwa lang ako doon sa kanta. Hindi ko lang makanta. Diba? So, yung kanta ni Melody na, yun ay kanta ng asin na pinalitan niya ng lyrics. Sabi doon, yung mga politiko nung nanalo, abot tenga ang ngiti. At nung nanalo ay talagang nagkaroon ng sakit na amnesia. Kinalimutan na ang mga pangako. Mga pangakong ayuda ngayon ay ibinulsa. So yun po ang sinasabi ng lyrics ng kanta. Na ang mga buayang ito, pagdating ng halalan, pagdating ng election, ay bumait ang mga buaya. Pero after nang manalo na, ay bumalik na ulit sa pagiging buaya. So hindi naman lahat. Ewan po ba? Meron naman talagang mga politiko na talagang bukal sa kanilang puso ang pagbibigay, ang pagtulong sa kapwa. Saludo ako sa mga politikong talagang bukal sa puso ang pagtulong, na talagang hindi naghahangad ng kapangyarihan pero sila'y patuloy na tumutulong. Wala man sa posisyon pero sila po ay gumagawa, tumutulong sa pagpapaunlad ng bayan. Saludo ako sa mga politikong ito. Kaya mga kapatid, sana kung ang mga nakaupong politician ay matalo, sana'y tumulong pa rin sila at makiisa sa programa ng gobyerno. So mga kapatid, he was not after the mansion. Si Philip, kahit walang matirhan, ibinahagi ang salita ng Diyos. Ibinahagi si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay hindi naghahangad ng magandang bahay. Maaring ako po ay may bahay doon sa Rosillo, pero yun po yung aking pinaubaya sa aking mga pamangkin. At kung talagang doon na nila gusto tumira, okay, sa inyo na yung bahay na yan. Na dito sa mataas na kahoy, ako ay nangungupahan. Pero praise God, purihin ng Panginoon, maaaring delay ang pagbabayad kay Kuya William. Kaya minsan, hanggang ngayon, aminin ko, hindi ko pa siya nasisira. Si Kuya William. Kasi nga, nahiya ako nadidelay ako sa pagbabayad. So, biyaya ng Panginoon, nakakapagbayad naman po ng halagang 3,000 pesos. Nakangiti pa rin na magdala natin. Diba? So, ganun lang. Ngitian lang yung mga problema. Huwag malungkot sapagkat talagang God will provide. Yan po ba? So, hindi tayo dapat na malungkot o mawala ng pag-asa na talagang ipakita natin ang ating mukha. Gusot na gusot. Diba? Pangit na pag gusot ang mukha. Hindi na nga gwapo tapos gusot pa mukha. Diba? Kulang na ang buhok tapos gusot pa mukha. Diba? So, kahit may problema ay ngitian lamang yan. So yun po mga kapatid,
He cared for the mankind. Nandoon ang malasakit ni Philip. Na talagang kahit isa lamang yon ay pinahaginan niya, tinuruan niya, ipinakilala si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, sana bilang tayo ligtas, katulad yan, natutuwa tayo yan, meron na tayo dyan mga bata, after 2 years, after 3 years, baka kasali na rin sila sa choir, di ba? O yan, nandiyan si Pang, after 1 year pa siguro, sasali na ito sa choir. So, yan, sina Brenda, sina Micaela, 2019, umatagpuan pa mga yan, makalilikitan pa ng mga yan. Ilan taon lang kayo, Brenda, noon? Ng 2019, hindi na matandaan. So, mga 12 years old pa lang kayo noon. Di ba? Maliliit. So, yan, sina Nathan, Noah. Pero, ang bilis ng panahon. Di ba? So, sila ngayon mga binata at dalaga na. May crush na. Di ba? Hindi lang ako sabihin kay mama. Baka magalit. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, last. 35 to 39. Makikita po natin dito sa verse 35, 39. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. 36. And then as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what that hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. 38. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, dahil mahalaga kay Philip ang misyon, he completed the mission. Tinapos niya. At mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo, dito po ay binautismuhan ang eunuch. Ang eunuch ay treasurer. Ang eunuch ay malaki na, hindi po sanggol. At ang bautismo po, mga kapatid, ay hindi para maligtas tayo. Ang bautismo ay hindi para sa langit tayo mapunta. Ang bautismo ay hindi para maging anak tayo ng Diyos. So wala pong itinuro si Philip dito doon sa eunuch na kapag ikaw ay magpabaptize, ikaw ay sa langit mapupunta. Mali po yun. Ano po ba? Yung ibang denomination, itinuturo na ang bautismo ay nakakapagbukas ng kasalanan. Itinuturo na ang bautismo ay nakakapagligtas. Ito po ang talata na kanilang ginagamit sa Mark 16. Tingnan niyo po pong Bible sa Mark chapter 16. Baka madaya po kayo. So Mark chapter 16, verse 16. Tingnan niyo po yung pong Bible. Ito ang talata na kanilang ginagamit. Na sinasabi nila, itinuturo nila na nakakapagligtas daw ang bautismo. Mali po. Okay? Kaya nga po, hindi natin dapat paniwalaan lahat. Lahat naman ay tinuturo'y salita ng Diyos. Ang dala ay Bible. So, hindi natin dapat paniwalaan lahat. So, Mark 16:16, He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. So ito yung talata na kanilang ginagamit. So mga kapatid, unawain ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po dito doon sa second thought, but he that believeth not shall be damned. Ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak o mapaparusahan. Hindi nakasama doon yung ang hindi sumasampalataya at hindi magpabautismo ay mapaparusahan. Kundi ang sinabi lamang ang hindi sumasampalataya. Sapagkat ang baptism nga po ay hindi ito nakakapagligtas. So kung nakakapagligtas ang baptism, di sana sinabi dito, but he that believeth not and not baptized shall be damned. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po nakakapagligtas ang bautismo. And then, ang sabi po ng first thought, he that believeth, ganito po yung arrangement ng grammar po nito.
He that believeth is baptized. Yun po yun. He that believeth and shall be saved is baptized. Ganun po yung grammar po nito. He that believeth and shall be saved is baptized. So, tiyak na mababautismuhan or mababautismuhan. So, yung nanampalataya at naligtas ay nabautismuhan is baptized. Kaya mga kapatid, mag-ingat po sa inyo po napapakinggan sa mga social media. Mag-ingat sa mga napapakinggan sa mga YouTube. Ang bautismo ay hindi nakakapagligtas. So dito po, he completed the mission. So he completed with sincerity. Makikita natin sa Acts chapter 20 verse 33. Tingnan niyo po. Acts 20 verse 33. Nandiyan na ba kayo? Verse 33. Ito po sa buhay po ni Pablo. Pero makikita nga po natin sa buhay ni Philip, hindi po siya nang hingi. Pahingi naman ako ng pera ng Reyna. Diba? Pahingi naman ako ng dalang gamit. Hindi po siya nang hingi. So he completed the mission with sincerity. Sabi po ng verse 33, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Sa buhay ni Pablo sa kanyang pagmimisyon, wala siyang hininging silver o pilak. Hindi siya nang hingi ng ginto o ng anumang kasuotan. Hindi siya nang hingi. Wala siyang inangkin o ninakaw na mga kagamitan ng kanyang mga tinuruan ng salita ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo, sa mga nagpakape sa akin, sa mga nagpakain sa akin, doon sa mga nagbibigay sa akin ng love gift na sabi ko nga po ay salamat sapagkat hindi ko naman po hiningi sa inyo. Salamat sa nagbigay sa akin ng pantalon. Salamat, lahat po ito ay obigay ni. Itong aking necktie galing kay Pastor. Ito pong aking long sleeve ay galing kay Kuya Rene, kay Brother Rene Rodriguez ng Lemery. Itong aking belt, ito po ay galing sa inyo nung Thanksgiving yata ito. O nung pa-birthday pa sa akin, last year, di ba? O, si Brother Edwin ang kasama sa bumili po nito. So hindi ko alam kung sino yung mga nag-ambagan dito. Itong aking pantalon galing kay Sister Catherine, salamat. Yung aking sapatos ay galing kay Kuya Nick na nagturo sa akin ng pagdadrive. So yung aking medyas ay galing kay Pastor Sosa. So yun po mga kapatid, mga minamahal, hindi ko po hiningi. O, huwag lang. Meron daw isang hindi nabanggit. Huwag nyo na alamin yun. O, yung supply ko, pinili ko. Yung supply din naman, kayo naman. So, huwag nyo akong bibigyan ng supply. Rilo pa. Yun, rilo. Bigay din po yan. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, sinabi po ng talata, I have coveted no man's silver or gold or apparel. So he completed the mission with sincerity, with satisfactions, and with steadfastness. Alam niyo po si Philip, siya po ay namatay sa kanyang paglilingkod. Ito po yung talagang worth dying for. Na si Philip ay namatay na siya po ay binigti. Yun po ang naging kamatayan ni Philip. At sa buhay po ni Philip, na kahit nakikita naman nila nung panahong iyon, na talagang ikinukulong, pinapahirapan, pinapatay ang mga sumusunod sa Panginoong Hesus, sila po ay nagpatuloy pa rin at nandoon ang kanilang kagalakan na sumunod. So, he completed the mission with steadfastness. Meron talagang katatagan, katapangan, at talagang meron pong pagmamahal. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, maaaring napakaraming problema sa mundo, maraming pagsubok, maraming mga mananampalataya ngayon ang nakakalimot na, at makikita natin sa maraming mananampalataya, walang pagpapahalaga sa pagsamba, walang kagalakang sumunod sa pagsamba, sa paglilingkod. Sana tayo po'y manatili sa ating puso yung kagalakan nating sumunod
sa kalooban ng Diyos. Alam po ba na ang ating paglilingkod ay hindi based on diya sa panahon ay uulan, hindi muna ako atin, ay mainit, hindi muna. Not based on our emotion, hindi nakabase sa ating nararamdaman ang ating paglilingkod. Kaya mga kapatid, sana bilang mga Kristiyano, paalala lang po ulit, walang temporitis ha, walang tamaritis, walang murmuritis, and appendicitis. To God be the glory, tayo po tumayo. At ating pong sasaksihan ngayong umaga ang baptism. Brother Edwin, yung ating video. Tayo po yung buko, kung hindi tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa inyong pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At patuloy po kayo amang magdagdag sa inyong pong iglesia ng mga taong maliligtas, mababaptize at maglilingkod po sa inyo. Salamat po Ama sa mga kapatiran na talaga nandoon ang kanilang kagalakan na sumunod at sila po ay talagang kahit mayroong mga problemang pinagdadaanan, may mga pagsubok, ay nandito pa rin po sila sa inyong pong gawain at patuloy na sumasamba. Nawa kami po ay maging encouragement sa mga mananampalataya, sa mga kapatiran po namin na nanlalamig. Habang ang lahat ay nakayukot nakapikit, hindi ko po alam kung nangusap po sa inyo ang salita ng Diyos. Kung nangusap po sa inyo ang salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ngayon ng 2 minutong pansariling panalangin. Kung mayroon po kayo nais ihingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay sama-samang luluhod ngayong umaga. At kung mayroon po kayo nais hilingin sa ating Diyos ngayong umaga, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin. At ito po ay simula na po ngayon. Sige po, kung mayroon po kayo nais ilapit at hilingin at ihingi ng tawad, luhod po tayo. Sinabi po sa banal na salita ng Panginoon that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Sige po, simula na po ngayon ang 2 minuto. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit sa pagpapatuloy po ng ating panalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa lahat at sa inyong pong banal na salita na ito po ay naging hamon sa amin upang patuloy ka namin paglingkuran na may katapatan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at dalangin ko rin po sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel at nawa po Panginoon sa darating na halalan ay humihingi po namin ng itong pagkilos at magkaroon po ng mapayapa, maayos, tahimik na halalan ngayong May 12. At nawa po Panginoon ay magkaisa sa mga nagnanais na manungkulan sa bansang ito at mga nagnanais na magpaunlad sa bansang ito. Sila po ay magtulungan at magkaisa. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.